Hello mga anak. Well, since na I have already started before my Mystical Live show sa aking former account. It was my former official account. And right now, hindi ko na retrieve because it's been reported a lot of times. And I have already submitted a lot of times also kung ano yung dapat na required ID ko. Pero now I realize na every time pala na ino-open yun and then klino-close din itong isa. At kung i-klino-close ito and then ino-open din yung isa. Okay, so now I realize that. So since na dito ko na rin na-start kung ano yung mga issues about Jim Paredes, at dito ko na rin na-upload ko ano yung mga videos ko on my first and second video. And that's the reason why ito na lang mismo ang pangatawanan ko na at ipagpatuloy ko na itong aking Mystical Live show dito. But first of all, I'd like to thank my sponsors. Walang iba kundi si Darling Jimenez from Germany. And at the same time, Miss Dovi San Andres from Canada. At kung sino-sino rin po yung mga dati kong mga sponsors sa aking Ruby Cassidy account. At kung gusto nyo pong ipagpatuloy ang pagsuporta sa aking live show, ngayon, it's not a live show, it's a recorded show. Kasi kung minsan kasi dun sa live show, medyo nagbe-blur. At kung hindi maganda yung reception, hindi na maganda talagang outcome. And that's the reason why ang live show, it would be a pre-recorded live show na. Okay? Alright, since natakol ko na po yung aking first and second video, at nabanggit na rin po yung about the truth na pinaglalaban ngayon ni Jim Paredes. So, in terms of the truth, spiritual truth, andon. Dahil sinabi niya na isipin daw natin bago tayo mamatay, and then isipin daw natin ang katotohanan na baka mamaya ang ating kaluluwa mapunta na sa impyerno per se. Kung ano yung kanyang tinatalakay na, kung ano yung kanyang gustong ipahiwatig sa akin. O kaya sa ating lahat. Ngayon, kung pagdating din man lang sa truth, and then just like I said on my second video, I got the truth. Hindi lang yung spiritual truth, kundi eto na yung talagang totoong katotohanan. Alright. Because I had come to realize na sino ba talaga ito? Kailangan i-focus ko kung paano talaga. Kung paano ko halughugin kung saan talaga nanggaling itong Jim Paredes na ito. And then now, everything is clear. May pinaghuhugutan pala si Jim Paredes. Ngayon, may dahilan pala kung bakit gaano na lang siya ka-focus o ganun na lang siya talagang katinde in terms of pagsuporta sa mga Aquinos. And now the truth has come to an open. Ang family pala ng Jim Paredes na ito ay nanggaling sa isang alay o kaya'y tinatawag na Light a Fire Movement. At itong movement na to or ang organisasyon o kaya itong grupo na to, sila mismo ang nagpasimuno or sila mismo ang responsible for the bombings sa kapanahunan mismo ni Marcos. At doon din nagpasimula doon sa mga bombing attacks na nangyari sa Rustan, na nangyari sa Sofitel, used to be the Philippine Plaza Hotel, pati yung Century Park, Sheraton Hotel, at saka yung Rustans. Ngayon, very, very clear na po sa akin ang lahat kung bakit. Sobra na lang ang commitment niya sa mga Aquinos. Because, kung ano man yung mga sinasabi niya doon sa mga nagrally sa EDSA,
na binuli-buli niya, dinuro-duro niya at kung ano-ano, talagang he really insulted their rights bilang mamamayang Pilipino. Kung sinabi niya doon na you have already sold your soul to the devil, well, the devil is speaking right here. Who's talking? He is the one who has sold his soul to the devils, the Aquinos. Dahil yung pala, iniisip niya na utang na loob pala niya ang pagka-save ng kanyang ina sa Silla Electrica because his mother was sentenced to death. Electric chair ang hatol sa kanya because she was convicted in the bombings during the Marcos regime. Sila mismo ang mga allies ni Ninoy Aquino. At kung kailan pa naagaw na ang administrasyon ni Marcos noon, napunta sa Aquino through ex-President Corazon Aquino. Pero mo, binigyan pa sila ng mga awards. Kung sino-sino yung mga miyembro mismo ng Light a Fire movement na silang nagpasimuna doon sa mga bombings, doon sa mga patayan, dahil marami rin namatay at marami rin napinsala, marami rin na-injure. At isa na rin dito si Nonoy Zuniga. Yun ang dahilan kung bakit napilay si Nonoy Zuniga. Because of that, he was one of the victims of the bombings before. So, paano natin ngayon ma-erase kung ano yung simula kung saan nanggaling itong si Jim Paredes? Bakit hindi nailathala yan noon pa? Noong he already started supporting the Aquino administrations. Bakit ngayon lang? But right now, better late than never. Dahil na rin sa namalas natin, kung ano yung mad and crazy na nakita nating Jim Paredes, you don't know what's gonna happen next. Lahi ito ng mga lunatic idiots, bobo. Bobo? Bakit? Mismo nga, kapatid niya mismo nagsulat at inamin na ganun nga ang nangyari at ginawa pa nilang hideout o kay ginawa pa nilang underground ang kanilang bahay noon, under the leadership of their parents. Isa si Jim Paredes sa mga 10 siblings of Esther Paredes Jimenez. All you have to do is search Esther Jimenez. Si Jim Paredes ay bunga ng unang asawa mismo ni Esther. At ang naging pangalawang asawa niya, yun ang Jimenez. Yung kapatid niya mismo na kung sinong nagsulat siya si Pauline. Pauline Jimenez. Kaya Paredes si Cam. Siya mismo ang nagsulat. At tinanong pa niya sa nanay niya, why? Bakit siya sumanib dito sa Light a Fire movement? Kung sino-sino yung mga nagpasimuno, kung sino yung nagplano at lahat, kung sino mga nagtanim ng mga bombs. Meaning to say, they were terrorists. At nung tinanong daw niya sa nanay niya, at sinabi daw ng nanay niya, why not? So, ganun-ganun na lang? Nabigla na lang silang magtanim ng mga bomba sa lahat-lahat ng mga establishments? Para patayin kung sino-sino man nandun, na wala naman silang kinalaman kung ano ang mga nangyayari noon during the martial law. Samantalang yung administrasyon ngayon, ang mga pinupuntirya lang kung sino-sino mga nagpapasimuno sa mga droga at kung sino-sino mga nai-involve o kung sino-sino mga ina-influensyahan. At kung nagkataon man na may mga nadadamay, well, sino? Sino ang dahilan bakit may mga nadadamay? Of course,
course, sila pa rin. Kung sino yung mga involved sa drugs. Natural na dadami kung sino yung mga nandun because eto mismo. Kung wala rin naman sila, meron bang mga madadamay? Of course, wala. So in terms of killing, mas masahol pa sa kanila because we are talking about bombs right here. Bomb attacks, bombing, conspiracy of bombing mismo ang kinasangkutan ng kanyang ina. And yet he is right here talking about the truth, about kung sino yung malinis, about patayan. Sinasabi niya nga kung sino-sino daw yung mga nandoon, sila daw yung mga nagbenta ng kanilang kaluluwa through the devils. My goodness. He doesn't know what he's talking about dahil wala nga na siya sa utak. Nawawalan na siya sa utak. He doesn't know what he's talking about. He doesn't know. He's on denial na mismo ang kanyang family mismo ay involved mismo kung ano yung mga pinaparatang niya about killings. Kung in terms of killing din lang ang pag-uusapan, mas masahol pa sila. And yet they were called heroes? Lunatic heroes, that's what I can say. Pero if you come to think of it, kung sino-sino mga terorista na sila mismo ang responsible for the bombing attacks, sila mismo yung mga wala sa utak. Because they thought, kung hindi raw nila gagawin, according to the mother, kung hindi raw nila gagawin, sino daw ang gagawa? And that was the only way para daw ma-stop kung ano sa pamamagitan ng dahas. They wanted to stop kung ano yung mga ginagawa nila noon ng martial law. At sa pamamagitan ng dahas, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bomb attacks. And then the mother said that, if we're not gonna do it, who will? So kung ganyan ngayon ang nasa utak ni Jim Paredes, naghahasik ng lagim kung saan-saan, at tinotolerate lang natin yan. Anong susunod? Kung mai-tolerate natin kung ano yung ginawa niya, and then later on siya na mismo ang nag-o-organize din ng the same crime kung ano yung ginawa ng nanay niya. Dahil kung ano ang ginawa ng nanay niya, he can always do it himself. Babae lang yun, 60 years old by the time. Na siya mismo ay nakisanig sa ganyang klaseng krimen. How much more itong Jim Paredes? Jim Paredes has been there. Kung tutuusin, bato na siya. Kung tutuusin, he already created himself as a demon. So kung nagawa noon ng inay niya, he can always do it himself. Siya ang dapat istopin. Dahil siya na ngayon na nag-create ng mga kung ano-anong mga gulo. And then he pretended, he was on denial na siya mismo ang gumawa ng gulo. Samantalang yung mga batang nandoon, all they were doing was they were just so quiet right there. Dala-dala na lang nila ang isang banner and then all they were doing was doing this sign. And yet sila na mismo yung naparatangan, okay, sila na mismo yung nagmistulang, criminal doon. Well, in fact, it was Jim Paredes who did all. Kung ano yung nangyari doon, yung panggugulo. Anong nangyari after that? Nagulo nga talaga. Because he was the one who created it. He was the one who caused kung ano yung naging effect ng kanyang character. Kung ano naging kanyang acts. That's why Jim Paredes, if you really need of somebody, kung sino gusto mo talagang makalaban, ako na yon. And I'm ready. Because I got nothing but the whole truth right here. So, laban ka? Hinahamon kita ngayon ng totoong laban. Eto, hindi doon. Nandito ang kalaban mo because I got the whole truth and nothing but the truth. I'm ready.